Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng Sabado at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na! Hi kids! Mayong adlaw naman sa inyong tanan. Welcome naman sa aton nga GNC Online kag GNC On Air. Oo, padayon gihapon kita. Mabatian sa 1062 DXKI kag sa DYVS dara sa Bacolod. Hello sa mga kids nga ara dara sa Bacolod. Hello sa mga kids man nga ara sa mga ibang lugar diri sa South Cotabato. Wow, kumusta ka mo tanan mga kids? Ako gali si Teacher Del. So, ika-fifth na natin nga lesson today. Ano ba ang inyo nabatsagan tong paglinog mga kids? Grabe no, diri sa Mindanao mga bata. Grabe gid ang linog, kusog-kusog gid. Kag grabe gid ang kahadlok. Kag mag-trust mo bala ikaw kung may ara sang mga ng situation nga hindi maayo? Sa aton nga lesson, nantawunta kung paano kita maka-help sa mga aton nga neighbor, kag sa aton nga mga friends, kung paano naton i-show ang love ni God. And mag-trust gid tayo kay God. Nga ang kailangan kita mag-trust. Ano ba ibig sabihin ng trust? May ara kita sa confidence kay Jesus because He is our powerful God. Kag siya naga-forgive sa aton nga sins. Kag siya ang nag-love sa aton. Kag ang iyang nga word, ginakip niya gid. Kaya pwede gid kita mag-trust kay Jesus. Kaya pamatian ta sa aton nga Bible lesson today kung paano naman kita mag-trust. Pinaagi sa pag-help sa aton nga neighbor. Hello mga kids! It's prayer time naman at subong aton hinumdumon ang word na time, no? Time is T-I-M-E at saka nga subong mag-umpisa kita sa letter T, which is prayer is talking to God, ang pakig-istorya sa Ginoo. Kung ang Dios malipay gid siya nga kita makig-istorya sa iyaha. Og pwede ta na mag-istorya sa iyaha, isulti nato ang atong pagpasalamat sa iyang gihimo sa aton, no? Ang mga blessings nga aton nga nabatunan. Og pwede pod no na isulti nato sa iyaha ang aton nga mga concern or mga pagkinahanglan, especially no sa subong nga panahon kay sige linog damo sa mga kabataan ang may ara sang kahadlok, no? Pero atong pangayoon sa Ginoo na tagaan kita sang kaisog or katagaan kita sang courage nga magpadayon, no? Magpadayon, especially ang mga kabataan na naga-eskwela. Okay? Sige, mga muyo kita. Ginoong Dios, kami mapasalamaton gid kay ikaw maayo gid sa amon nga kinabuhi. Og Lord, ikaw ang Dios, Lord, nga naga-help sa amon, nagabulig sa amon, himuon ang tama, Lord, og iwasan ang hindi tama. Og Lord, thank you nga subong maka-pray kami, Lord, especially sa mga damo sa mga kabataan ang may fear, may kahadlok, Lord, tungod kay sige linog subong. Lord, nagapangamuyo kami nga ikaw gid, Lord, ang magahatag sang courage sa bawat isa, Panginoon, na Lord hindi mahadlo kundi magsaligid sa imo, Lord God. Lord, thank you na promise mo gid na updan mo kami, Lord God. You are with us always, Lord God, and you want us not to be afraid but to put our trust in you. Thank you, Lord, and thank you for being with us always. In Jesus' name, Amen. Hey everybody, come on in! Tell me, what's the news? What's the news? Good news!
has done, we will learn about God's Son. He paid the price for everyone. Good News Club, Good News Club. Yeah, Good News Club, Good News Club. Yeah, Jesus is the way, the one and only way to say all my sins are washed away. Now I'll read His Word and pray, and I'll obey Him every day. Good News Club, Good News Club. Yeah, Good News Club, Good News Club. Yeah, Good News Club, Good News Club. Yeah, Good News Club, Good News Club. Yeah. Para naman sa aton memory verse mga bata, sa liwat, ari naman si Teacher Kat. Mga bata, ano ba lang ang mga butang nga nagakatabo sa imong kabuhi nga makahatag gid sa imo sang kalipay? Siguro kung may bago ikaw nga school supplies, bago nga bag, bago nga sapatos, bago nga uniform, bago nga mga kagamitan, or bago nga cellphone. Grabe siguro ang kalipay nga imo na batyagan. Pero balaan mo bala mga bata nga sa aton memory verse subong, nagahambal mga bata kung ano ang matuod nga kalipay kag kung sinugid ang nagahatag sina. Ang aton memory verse mga bata subong adlaw makita diri sa Bible. Ang Bible mga bata pulong sa Ginoo nagasugid sang kamatuoran gani dapat naton inapatihan. Ang Bible nahati ni siya sa dalaw ka part, may Old and New Testament. So this time our memory verse makita diri sa New Testament sa Book of John chapter 13 verse 17. Silingya diri mga bata o, if we know these things, happy are ye if ye do them. Oo mga bata, ang aton memory verse nagasilingya diri o, if you know these things. Siling sa Bible, ang Ginoo mga bata naghambal gid sa Bible or sa Biblia nga kung ikaw kag ako magbasa sa iyang pulong, tun-an ang Biblia mga bata, imo kag akon mahibaluan gid kag makita kung ano ang gusto sang Ginoo nga imo kag akon himuon kag kung ano ang gusto gid sang Ginoo nga hindi mo man dapat paghimuon mga bata. Kay sila nga, if you know these things, gusto gid sang Ginoo nga mahibaluan mo kag himahibaluan ko ang iyang sugo paagi sa pagtuon sang Biblia. Pero sila nga pagit, happy are ye if ye do them. Puot silingon mga bata, hindi lang asta nga aton ginbasa ang Bible, hindi lang asta nga aton naintindihan ara sa aton nga isip pag sa aton tagipusoon, kundi ang Ginoo malipay mga bata if we do them. Ibig sabihin kung ano ang natun-an nga gusto sang Ginoo nga imo himuon kag hindi mo dapat himuon, sundon mo gid ina para makapalipay gid ang Ginoo. Kay kung sundon mo mga bata kung ano ang gusto gid sa Ginoo, makahatag ina sa iya sang kadayawan. May mga situation kisa mga bata kung ano ang ginahambal sa Biblia, hindi madali kisa na budlayan gid no, budlay sundon. Pero mga bata, kung himuon mo ina kung ano ang command sang Ginoo, makahatag ina sa imo sang matuod nga kalipay sa imo sa sulod sang imo nga tagipusoon kag sa imo nga kabuhi kung himuon mo kung ano ang tama dira sa atubangan sang Ginoo. Gani kung ikaw bata, wala mo pa kilala si Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, wala pa gid ikaw naghinulsol sang imo nga mga sala mga bata dira sa Ginoo, gusto gid sang Ginoo nga subong nga tion kilalahon mo siya bilang imo nga man luluwas. Kay kung wala pa ikaw mga bata naghinulsol sang imo nga sala kag nagbilieve kay Jesus bilang imo Lord kag Savior,
Mabudlayan gid ikaw nga iobey kung ano ang hambal sa Biblia nga sugo sang Ginoo nga himuon, kag mabudlayan gid ikaw nga maglikaw sang mga butang nga hambal sang Ginoo hindi mo paghimuon. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga naghinulsol sa sala kag nagpati kay Jesus bilang imo nga personal savior. Gusto gid sang Ginoo mga bata nga isni nga bersikulo nagapadumdum nga padayon gid ikaw magtuon sang iya nga pulong. Kag padayon ikaw mag-obey kung ano ang iya nga ginahambal diri kag i-share mo sa iban mo nga mga kilala nga mga friends nga wala pa nakakilala sa Ginoo para sila makakilala man nga may ara gid sang Jesus nga nag-sacrifice para gid sa ila nga mga sala. So this time bata, memorize naton aton nga verse. Para biskan diin ikaw malakat, imo gid ini madumduman nga gusto gid sang Ginoo nga i-obey mo ang iya nga pulong kay may ara sang kalipay sa pagbuhat sang tama sa atubangan sang Ginoo. Ayan, memorize naton ang aton nga memory verse. Basahon naton sa John 13:17, basahon ang text, dira man kita mag-end sa John 13:17. Sige, basahon na natin tanan. John 13:17, ready, go! John 13:17. If ye know these things, happy are ye if ye do them. John 13:17. Ayan, tanan. May ara kita sang himuon ha. Kung ikaw, grade 1 to grade 3. Sige, ikaw ang bata nga eskwela subong sa grade 1 to grade 3, pwede bala ikaw magtindog. Basahon nato ng aton nga verse. John 13:17, ready, go! John 13:17. If ye know these things, happy are ye if ye do them. John 13:17. Ang grade 4 to grade 6 naman mga bata. John 13:17, ready, go! John 13:17. If ye know these things, happy are ye if ye do them. John 13:17. Okay, last na lang. Ang tanan naman nga grade 7 to grade 12. Sige, tanan na. John 13:17, go! John 13:17. If ye know these things, happy are ye if ye do them. John 13:17. Okay, tanan nga grade level from grade 1 to grade 12. Everybody stand up. John, go! John 13:17. If ye know these things, happy are ye if ye do them. John 13:17. Ayan, this time mga bata, pwede mo i-video ang imo nga sarili kag i-send sa aton nga Facebook page sa CEF Coronadal. Buligan mo bala ang isa ka tawo nga nagapangaway sa imo kung siya nagakinahanglan? Daw budlay ina nga himuon, daw hindi dali nga magabulig kita sa tao nga hindi naton gusto, 'di ba? Nang hindi naton tarinti, lain siya nga tribo, nang wala tananamian sa iya. Pero may kwento diri sa Bible nga dapat naton nga sundon kay boys and girls, amo ni ang tama nga dapat naton nga himuon. Kag ang Lord Jesus ang nagtudlo sa aton kung ano ang dapat nga himuon. Ini mga bata natabo sang ang Lord Jesus ari sa kalibutan. Diba ang Lord Jesus nagatudlo siya sa damo nga mga tao, ginapamangkot siya sang mga tao kung paano gid man bala magkinabuhi sang matarong. Isa ka adlaw, may isa ka lawyer, isa ka attorney ang nagpalapit kay Lord Jesus. Ay gusto niya nga testingan ang Lord Jesus. Ano gid bala ka maalam ang Lord Jesus? Kag hambal niya. Basahon ko ha, ini nga story mabasahan sa Luke chapter 10 verses 25 hanggang sa verse 37.
kag amo ni ang ginhambal ng attorney. Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Ha, nagapamangkot siya mga bata kung paano daw magkaroon sang kinabuhi nga matarong, kinabuhi nga inpasaylo na sa Ginoo. Maka ang kunsang kinabuhi nga wala sang katapusan, kinabuhi nga gin-bless or ipaburan sa Ginoo. Tingalahan, kay attorney siya, natudlo siya sang pulong sa Ginoo, pero wala siya kabalo. During that time, pag ginambal gani nga lawyer or nagatudlo sang mga batas, kabalugin sila kay ang batas nila ang pulong sa Ginoo. Kaya katingalahan nga namangkot siya sini. Pero balaan nyo mga bata, ini siya is dapat nato niya tandaan, kapulutan natin ng aral na hindi tanan sa mga maalam sa pulong sa Ginoo or maalam sa Bible, kabalo na gid sila. Kay wala ini sa kung ano ang nabalaan mo, kundi kung ano ang ginsunod mo. Boys and girls, dumdumon, nga ang Ginoong Dios ginhatag niya ang iya nga pulong para sundon naton, para magkinabuhi sang matarong. Ang Ginoong Dios, ang aton niya amay sa langit. Siya ang nagtugas sa tanan nga mga butang diri sa kalibutan. He is perfect and good and He loves you and me. Pero may isa ka butang nga nagpahilayo sa aton sa iya. Amo na ang aton nga sala. Naturally, we are born sinners. Kinbata kita nga makasasala. Gusto naton sarili talang ang aton nga sundon. Kaya budlay gid nga magasunod sa Ginoo. Bisan damo pa kita nga mabalaan nga mga verses or tanan nga mga stories diri sa Bible. Kung wala ini ginasunod, hindi gid matarong. Nga hindi naton ini masunod. Kay naturally, ara gid ang pagka makasarili, ang pagiging makasalanan. That's why God gave us His Son, the Lord Jesus, para magbayad sa silot sang aton nga mga sala. Sang imo kag sang akon nga sala, para hindi na kita mahilayo sa iya, kundi mabalik kita sa Ginoong Dios, tama nga relasyon, tagtagaan kita sang kusog, para himuon ang matarong. Amo dapat, kag amo na ang ginatudlo sa pulong sa Ginoo. Pero, ini nga lawyer, wala siya nakabalo kung paano gid maka ang kunsang kinabuhi nga ginapaboran sa Ginoo. Kaya sabi ng Ginoong Hesus sa iya, ano bala ang ginsulat sa batas? Ano ang imo nga nabasahan? Ginbalik lang sa iya ang pamangkot. Tay maalam siya. Amo ni ang iya nga ginsagot. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Amo daw ang dapat nga himuon para paboran sa Ginoo. Dapat higugmaon gid ang Ginoong Dios ng buong pagkatao, sa isip, sa kasing-kasing, at sa tanan nga pagkinabuhi. Kag ang mga kapitbahay ay pahalagahan nang palanggaon ang mga kapitbahay. Sabi ni Ginoong Jesus sa iya, tama man ang imo nga ginhambal. Himuan na, sabi ni Ginoong Jesus. Himuon kay para manginmatarong ang kinabuhi. Ina nga answer ng Lord Jesus is ang tama nga pagpakita sang pagpati pagsunod sa Ginoong Dios. At amo na ang lesson para sa aton, boys and girls. Kung ikaw kinkaton mo na ang Ginoong Jesus, sa imo nga tagipusoon ang gusto sa Ginoo nga higugmaon ang isig katao. Hindi lang nga may pagpalangga kita sa Ginoo nga balanta ang iya nga mga command, kundi love thy neighbor as yourself. Ang pagpalangga, boys and girls, hindi lang na sa salita, hindi lang na sa ng desisyon sa isip,
ito ay ginapakita gid. Lalo na subong diri sa aton sa Mindanao. Damo-damo gid ang nagakinahanglan sang bulig. Ang pagbulig naton pagpakita sa paghigugma sa aton nga mga kapwa. Amo na ang pagsunod naton sa Ginoo. Kay ginhambal gani diri sa 1 John 3:18. Little children, let us not love in word or talk, but in deed and truth. Damo sang mga pamilya subong wala sila makaon. Naguba pagid ang ilang nga balay. Nasira ang ilang nga mga farm. Naguba ang mga gamit. Pag-pray natin sila mga bata, kagbuligan natin sila. Kung meron kita sang mga mahatag, ihatag ina. Kay ang Ginoo malipay gid kung kita magbuliganay. Kay amo na dapat ang himuon sang isa ka bata nga nagasunod sa Ginoong Hesus, ang magpalangga sa iya nga isig ka tao. Kagini nga lawyer, gusto niya gihapon nga hulihin ang Ginoong Hesus. Sabi niya, sino ba lang akon nga kapitbahay? Sino ba lang akon nga neighbor? Kaya naman, kinwento ng Lord Jesus ang isang parable. Ang parable nga, damo-damo ang nakabalo sini nga parable. Kilala gid ini nga parable. The parable of the Good Samaritan. Sabi ni Lord Jesus, isang araw, may isa ka tawo na naglakat halin sa Jerusalem. Papuli na siya sa Jericho. Siguro businessman ini siya, nga nagpuli na siya. Samtang papuli siya, hala may mga kawatan nga nag-abot. Kag ginkuha ang iya nga mga gamit. Siguro kung nakasakay pagid siya sa donkey, gikuha ang iya nga donkey. Kag ang iya nga mga kwarta, kag ang iya nga mga tanan nga ara sa iya. Ginbugbog pagid siya, ginsakitan pagid siya. Pag ginbilin lang siya sa higadalan. Hala, kalain ang natabo sa iya mga bata. Kipayaan lang siya. Pero, kahit sa higad lang mandalan, may chance agad nga mabuligan siya. Kaya may mga nag-aagi. Una nga nag-agi, ang isa nga pari, priest in the temple. Dali-dali siguro siya. Nakita niya. Wala, ano naman? Pagkakita niya, ay anyong ginambal diri sa Bible? Naglampas lang siya. Siguro sa isip niya, may kantuan pa ko, may humuon pa ko, may magbulig man kuro sa iya. Wala niya ginuligan, boys and girls. Halagit! Paano na lang naman? Sino na lang magbuli? Maya-maya, may nag-agi naman nga isa ka tao. Sino kaya to? Nagdali-dali man. Aba! Isa gihapon nga nagaobra sa simbahan. Levi. Siguro nagatugtog to dito sa simbahan, nagapulik dito sa simbahan, kaya para namikit ang pagserbisyo. Pero balaan nyo, wala gihapon siya nagpundo. Wala naging pulikan. Ang nagamasakit, ang nagakinahanglan, nag-agi lang siya, nagdalik-dalik pagid siguro. Hala, kaluoy lang gid no? Maya-maya, may isa na naman yung nag-agi. Sino kaya ni? Ay, isa ka Samaritano. Basin hindi ni siya mag-ulik. Kaysa to mga bata, kung madumduman, ng mga Samaritanon, hindi good ang ilang nga relation sa mga Jewish people. Kay sabi, ang mga Samaritanon kuno, mga half-bred lang na sila. Hindi sila nagasimba sa buhi nga Ginoo. Nang wala daw sila gapatigid, kay wala sila nagasunod. Kaya gindiscriminate sila nga, hindi daw sila tuod-tuod nga mga ginpili sa Ginoo. Pero hindi nga Samaritano, pagkakita niya sa nagkamasakit, sa ginbugbog na tao, naluoy siya. Kikatuan niya. Gagbalaan niyo, ang hambal diri,
naluoy kag ginpakita niya ang paghigugma sa naging biktima sa pagnanakaw. Ginlimpyuhan niya ang sugat kag ginbalot niya, ginbandage niya pa, ginpainom niya pagit. Then, ginbutangan sang gamot, oil siguro, para mag-ayo-dayon ang sugat. Kag hindi lang to, ginsakay niya pagit sa iya nga donkey or animal, hambal diri, basin horse or basin donkey ang ginsakyan. Kagin buligan niya, kagin asikaso niya ini. Ginupod niya sa kung diin siya magtulog that night. Kagin pakahapon niya. Bisan hindi niya katribo, bisan hindi niya kilala, ginpakita niya gid ang paghigugma. Siguro sa bilog nga gabi, nagaaray siguro ang nagamasakit. Aray, ligid ko. Kaya niya ginbiyaan, ginbuligan niya gid. At the following day, hambal niya sa tag-iya, sang iya nga ginistaran, sang innkeeper, nga bantayan ang nagamasakit. Ginbaydan niya dayon kung magkano ang bayad para sa pagkaon kag para sa pag-istar ng nagamasakit didto sa inn. Inpakita niya ang maayo nga pamatasan. Hambal gani niya, alagaan mo ni siya. Kag kung ano ang kinahanglan para maayo siya, himuon mo. Baydan ko na kung pag magbalik ko dire. Kung ano ang kinahanglan, himuon mo. Hala, kamaayo gid sining Samaritan. Kaya ang pamangkot ni Jesus sa lawyer nga nagapamangkot sa iya, sa tingin mo, sino ang tuod nga nangin neighbor? Sino ang nagpakita sang matarong? Amo-amo lang siguro ang lawyer, no? Sang nagpakita sang kaluoy. Hindi niya ginhambal nga ang Samaritanon. Siguro nakonsensya siya nga ang pari gani kag ang nagaubra sa simbahan wala naghingo sang matarong. Boys and girls, kung kilala mo na ang Ginoong Jesus, himuon ang matarong. Kung ginbaton mo siya bilang manluluwas sa imo nga tagipusoon, tandaan, love your neighbor as yourself. Ang pagpalangga sa kapwa, pagpakita sang pagpalangga naton sa Ginoo. Minsan mabudlayan kita nga maghimo sang mataro. So kung mag-abot ina nga tion nga mabudlayan kita, remember, God's command. Mag-pray nga Lord, buligi ko nga himuon ang mataro. And just obey because the Lord will help you. Ayaw mo ba yan, bata? The Lord promise, siya gid ang magabulig sa imo. Kaya mo na ang tama nga himuon sa anak sang Dios. Kaya sang gisaambal ni lawyer nga ang nagpakita sang matarong. Ambalan siya ni Jesus. Sige, himuaman ini. Boys and girls, the Lord Jesus is expecting us nga himuon ang matarong. Ikaw kag ako nga nagbaton na sa iya bilang aton nga manluluwas, ang iya man nga gamiton para ipakita sa iban ang iya nga paghigugma. Subong nga tion nga damo sang mga kalamidad. Let the Lord use you. Gamiton niya ang bawat isa sa atin nga ipakita gid ang paghigugma through prayers, through giving, and being a friend. Para ang mga nasalanta man ng earthquake, mabatyagan nila ang paghigugma sa Ginoong Jesus. Hasta subong wala nagabag-o ang Ginoo para sa tanan ang iya nga pagpalangga. Ikaw kag ako ginhimo niya para mabatyagan ta ang iya nga perfect love. Nahiwalay ikaw sa iya nga pagigugma tungod sa sala, pero ginhatag niya ang iya nga bugtong nga anak ang Ginoong Jesus para mabalik kita sa iya.
kung imong tuuhan nga ginako na ni Ginoong Hesus ang silot sa sala, ang bayad sa silot sang sala, tuuhan mo ini kag imo nga personally trust ini nga kamatuuran. Ang pagpasaylo ihatag na sa imo kay ara siya sang promise diri sa John 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life. Ang magatuo kay Ginoong Hesus makaangkon sang kinabuhi nga ginapaboran sa Ginoo. Hindi lang sang kinabuhi nga wala katapusan, kinabuhi nga napasaylo, kinabuhi nga may power to do what is right. Batuna ang Ginoong Hesus kay siya ang maghahatag sa imo ng strength to love your neighbor as you love yourself. God bless you! Ayan mga kids, grabe no? So kung ikaw, bata nga nag-believe na kay Jesus, nga mag-trust gid ikaw, kag i-show mo gid ang love mo kay God. Paano mo i-show? I-help ang imo nga neighbor. Sino bang neighbor naton? Ang aton nga friends, ang aton nga families, ang aton nga kaaway. Opo, kag ang aton nga mga kapitbahay or mga teachers. So, mga kids, sa next week, pamatian naman kung ano naman ang aton nga lesson. Excited ba ka mo? Kaya hindi gid ka mo mag-untat, maglantaw sa aton nga JNC Online kag JNC On Air. Bye-bye! Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CEF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!